Thank you, Lita. Thank you. Hallelujah, Lord. Lord, salamat po. Napakabuti po ninyo sa amin. Right after Shabbat, here we are entering the newness of another rest. For as we worship you, O Lord God, we find ourselves rested in your very presence, in the substance, O Lord God, of that promise. Lord, salamat po. Napakabuti po ninyo. Salamat po sa bawat awit. Salamat po sa bawat kasigurahan ng inyong pangako. Salamat po, Panginoon, na sa aming pagtindig at pagsama-sama, nararanasan po namin kung papaanong ang inyong salita ay nagkakaroon ng laman. Tulungan po ninyong madala namin ang aming sarili doon sa completion ng inyong mga pangako sa amin. Tulungan niyo pong madala namin ang aming sarili doon sa ganap na paniniwala at pagtitiwala sa inyong salita. Ino-honor po namin kayo na sa pamamagitan ng sandaling ito, we hush our spirits, we hush our souls to listen to your word. Thank you, Abba Father, in Yeshua's name. Amen. Thank you po, Lord. Okay, good morning, everybody. Good to see you. Ang daming bagong gupit. Thank you po, Lord. Ang popogi, ang gaganda. Hallelujah. Pagpasok ko, sabi ko, bakit hindi nyo sinabi sa akin, gawa na ang aircon? Thank you po, Lord. Hallelujah. Thank you po, Lord. Napakabuti ng Lord. Okay. It's the last Sunday of May and I welcome you dito sa aking vlog. Ay, hindi pala. I would like to start with this. Narinig ko to sa isang speaker nung nag-attend ako nung Standing for Israel one time. And he started with this. Meron daw pong isang song. At itong song na to, ito lyrics. He found a young girl that suited him nice and went to his papa to ask his advice. His papa said, "Son, I have to say no. This girl is your sister, but your mama don't know." He went to his mama and covered his head and told his mama what his papa had said. His mama, she laughed. She said, "Go, man, go. Your daddy ain't your daddy, but your daddy don't know." The chorus of the song goes, "Woe is me, shame and scandal in the family. Woe is me, shame and scandal in the family." Nakakatawang pakinggan kasi parang nagtataguan sila ng kanilang makasalanan, which actually ay kahihiyan at scandal sa family. There is scandal everywhere. Tama po ba? There is shame and scandal even in the house of God, even in Jerusalem, even in Israel right now, even in the Knesset, even in the halls and corridors where the Christians are worshiping. There is shame and scandal. Why? Bakit ngayon magkakahiwalay ang mga Kristiyano? Bakit hindi tayo pare-pareho ng tinitindigan? Bakit parang magkakaiba pa tayo ng pinipili? Ano po? Sabi doon sa Proverbs 20 verse 23, "The Lord detests differing weights and dishonest scales. Do not please Him." Doon po sa Amplified Version, maganda, sabi dito, "Diverse and deceitful weights are shamefully vile and abhorrent to the Lord, and false scales are not good." Siguro ito yung isang dahilan kung bakit shame and scandal has set in, even sa churches, even sa Israel ngayon. Bakit? Nagsimula tayong gumamit ng mga differing scales,
differing weights. Na yung araw na tama, mali para sa atin ngayon. At yung nung araw ay mali para sa atin ay tama ngayon. In Isaiah 5 verse 20, it says here, "Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter." Ano? Ito mga kapatid, mga salita ng Diyos na napakalinaw na di naman niya sinabing sa end times pa mangyayari. Kailan pa ito na isulat, hindi ba po? Pero it's been there, written all along and spoken by many prophets. Pero sa kabila nito, ang dami ngayong scandalous na mga balita na makikita at maririnig tayo mula sa mga churches pa man din. Isang araw may nagpa-counsel sa akin galing sa ibang church. Ganon din nararanasan nila. Di sila mga nagkakasundo-sundo at siguro iniisip nila na may wisdom na magtanong sa ibang churches kung kaya isa ako doon sa nilapitan niya. Isang bagay na panggagalingan talaga ng pagkakaiba-iba ay yung paggamit natin ng iba-ibang panukat, iba-ibang timbangan. Woe to those who call evil good and good evil. Where do we go next? Where do we go next? Papunta kami doon sa last night ng wake ni Pastor Elias. Nagpe-pray ako sa Lord nung ilang oras before going there. Nagpe-pray ako sa Lord. Sabi ko, Lord, bakit nga po kami na lang natitira? Bakit po kami ang naririto ngayon? Yun ang tanong ko. Papunta pa naman kami doon sa sinabing magiging mas mahirap na may wars, may pestilences, mayroong gano'n. Lord, papunta pa naman kami sa ganoon. Kami ang naririto. Tinanong ko ang Panginoon na, ano po ba ang inyong direksyon para sa amin? Lalo na pagdarating doon sa linya na people will be lovers of themselves and the love of many will grow cold. Alam mo yon? Alam mo yung paparating na marami ang lalamig sa kanilang pag-ibig. At dahil lalamig sa pag-ibig, ang sabi, even in Christian communities, mayroong magbibitray sa isa't isa. Mayroong mag-iiwanan at magsasakitan sa isa't isa. Kaya tinatanong ko ang aking sarili, ang Lord, para sa aking sarili, bakit naman kami pa yung naririto? Papunta pa naman kami doon sa ganun kahirap. Na-imagine mo ba yon? Ang Lord, alam niya may magbibitray sa Kanya. Ang Lord, alam niya may mang-iiwan sa Kanya. Pero up to the last breath, He remained faithful doon sa call ng Father sa Kanya. And I should say we need to be tougher than we've ever been. We need to be tougher than ever. Bakit? Kasi kung hindi tayo magiging matatag at malakas, alam natin, susuungin natin, hindi tayo pwedeng iyakin. Amen po ba? Hindi tayo pwedeng iyakin, hindi tayo pwedeng Flor de Luna at Annalisa. Alam niyo pa po ba yun? Sa mga ka-age ko, alam niyo yun. Never have we been challenged with the greatest need to endure. Endurance is the word, this word is the ability to withstand hardship or adversity, especially the ability to sustain a prolonged, stressful effort. Yun daw po yung endurance. Kung kakailanganin nating manatili hanggang wakas, hindi dahil alam mong ang nananatili hanggang wakas ay nabubusog, a stressful effort, prolonged stressful effort, mayroon daw tayong abilidad to withstand it if we have endurance. Endurance, the fact or power of enduring an unpleasant or difficult process or situation without giving way. Minsan nga may nakakagalit na sitwasyon eh. We give way. Minsan nga, mayroong nakakayamot, kakaangal ka.
Nakakatuwa yung Sunday school teacher natin kanina, no? Time first, time first. Pwede pala yun eh. Lord, excuse me po, time first, time first. Magagalit lang po ako ngayon lang. Parang nakakatawa yung speaker natin kanina. Pero hindi niya alam, may ginagawa na ang Lord. Tingnan mo, biglang tumawag yung mama niya. Timing naman, anak. Praise God. Hallelujah. Napakabuti ng Lord sa atin. In military settings, yung endurance is the ability of a force to sustain high levels of combat potential relative to its opponent over the duration of a campaign. Ang ganda pala, ano? Yung palang military setting, pag sinabing endurance, ganito pala yun, ano? Yung abilidad mo to sustain high levels of combat. High levels of combat potential. Kitang-kita natin ito ngayon sa IDF. Kitang-kita natin ito doon sa labas-masok, sa Gaza, sa Rafah, etc., etc. Isang umaga, i-intercede ako para doon sa mga papasok sa Rafah. While doing it, nakabukas yung dyaryo ko. Nakabukas yung news ko para alam ko yung actual na ipagpe-pray ko. Pero isa ito sa pinag-pray ko para sa kanila endurance. Na prayer ko rin para sa sarili ko. Kasi wala namang promise sa Bible na hindi natutupad. Dahil pinramisan tayo ng Lord ng magandang buhay, matutupad yun. Pinramisan tayo ng Lord ng a life that is abundant, matutupad yun. Pero may nakalagay din kasi sa Bible na trying times, hard days ahead. Dapat nakahanda tayo dun. Kasi naniniwala rin ako na hindi tayo papasuungin dun ng Lord unarmed. Amen? As we stake our claim in knowing what to do line, dun sa tribe ni Issachar, I am determined more than ever para dalhin ang church doon sa very evident yung endurance nating lahat. In our faith, makita yung enduring until the end. Yielding to that call, adeste fideles. Come, you faithful. That is the call, remaining faithful until the end. Not just remaining faithful hanggat may problema. Remaining faithful hanggat maraming blessings. Hindi po. Remaining faithful until the end. Ako po, nararanasan ko bilang leader. Kung kailan ako tahimik at kung kailan ako nagsasyabat sa aking buhay, doon ko nararanasan yung pagkilos ng Lord talaga. Yung grabeng pagkilos ng Lord sa aking buhay. Hallelujah. Last Friday, nag-dry run kami nung Shabbat nights na dinadala na sa mga bahay. Marami hindi makatungo sa church. And so, we settled for house-to-house Shabbat nights. Yung magkaka-area, pinagsama-sama. So, they come to one place and celebrate Shabbat. Shabbat is very important because there goes the promise of rest. Alam niyo po, kami ni Zaza, noong buong time ng pandemic, nawili kami ng paggawa ng tinapay. At isa sa kinompare namin na notes ay yung recipe namin dalawa ng paggawa ng challah bread. Inaalam ko yung, bakit pa kailangan challah bread? Kahit na magpunta kami sa Israel, pag Friday ng morning, ang dami ng mga gradas doon sa buong street ng Jaffa. Alam mo, sabi ko, wow, pagbalik mo, in a few minutes, ubos na yon. Bakit? Kada pamilya, bibilin 2 loaf ng challah bread. Ano ba yung challah bread? Alam mo yung challah bread, it is a braided bread, na makikita mo, nakatirintas siya talaga. Nakakatawa yung itsura niya, ang cute. Oo, ang lalaki, ganyan kalalaki. Na nakatirintas. It speaks of a powerful message sa atin kung ano man yung ating hinaharap. Matuto tayong magtiwala sa Lord. Matuto tayong ihalukip ang ating kamay and do nothing for ourselves but wait upon the Lord. Kala.
Kaya pala ganun ang itsura ng challah bread. Yung straw na naghahalo, keep resting sa promises ng Lord. Every new season God moves us into requires a new level of faith. Bagong level ng faith. Yung faith natin nung last year, iba na, nire-require ng Lord ngayon. As we progress in God, He will use life's challenges para i-stretch tayo. Sa maraming pagkakataon, yung stretching, alam natin yan, bago yung real exercise. But the truth is, even the challenges, God is using all those challenges to stretch us. Actually, hindi pa iyon. Kasi bakit? Stretching pa lang iyon. He is preparing us for greater responsibility. We have Joseph Ministry. Their global mission has embraced another nation, another country. We have VMTC. And we have started with Batanes. We are deep into Batanes now. We have Los Baños. Mayroon tayong for birthing in a few Kembot. Mag-give birth na yung San Miguel. At ang dami pang paparating na birthing kasi nagsimula na rin tayo sa ibabang iyam. Ang daming responsibilidad na yung lahat ng yon kailangan nating pagtuunan ng panalangin at ng pansin. Kung mayroong tutulong sa atin na tutuwang para maabot natin yung dulo nun, walang iba kung hindi salita rin po ng Lord. Do you agree? Failure cannot be an option. And so, we must get as much word as we can and convert it into faith. We need to stock up on bread. We need to stock up on food. What is that food? What is that bread? The Word of God. Kadalasan, we stock up on things na alam natin na nag-iipon tayo, may nakakainisan tayo. Pagdating ng gabi, nagsastock na tayo sa may natin. Pag nakaharap ko to ganito mga sasabihin ko. Pagka nagharap na kami, eto mga ililitanya ko sa kanya. May ihahambalos ako na ganito. Minsan pa, nagko-quote pa tayo ng verse. Samantala sabi sa Bible, do not let the sun go down your wrath. Pero ang hirap para sa atin yung matulog tayo na pinaubayan natin sa Lord, yung inis natin o yung asar natin. Tama po ba? Natatawa tayo eh. We need to get as much word and be practical about it. Thank you, teacher. The root word of practicality, of being practical is the word practice. How can our faith be so evident kung yung word na pinanggagalingan ng ating faith hindi nako-convert into practice? Ang ganda-ganda ng Sunday school kanina. Sabi yung last days daw, days of Noah. Ano meron ng days of Noah? Mayroong Nephilim. Di po ba? Ano naging solusyon ng Lord nung days ni Noah? Nagpatayo siya ng ark. At yung nasa loob ng ark yun ang nangaligtas. Sabi ng Lord sa Bible, ang last days daw is like the days of Elijah. Ano meron sa days of Elijah? Jezebel. Noong isang araw lamang, nagkukwentuhan kami nila Pastor Brian at nila Pastora Pamela. Sabi nila sa akin, Pastora, parang ngayon ang mga churches, kinikilusan na naman ng Jezebel spirit. Sabi nila gano'n. Kasi meron silang kilala, meron din akong kilala, na yung church nila, hindi po jugs ko ha. Yung church nila, hallelujah, hindi jugs ko. Yung church nila, nakilusan ng Jezebel spirit. Hihintayin ba natin na may rerun yung pelikula na yon sa atin? Kumita na yun dati sa jugs ko eh. Pero tanong namin, tanong ko kay Pastor Brian, Pastor, bakit umuulit yung spirit na yun? Siguro hindi na-arrest. Bakit eto na naman, now showing na naman siya? Siguro hindi kasi na-arrest. Alam natin sa kwento ni Jezebel sa Bible, isa yung naging tumayo para matapos si Jezebel. Kasi sa Bible po, natapos po si Jezebel eh. Yun ang totoo.
mayroong tumindig para matapos yung spirit na yon, si Jehu. Ang ibig sabihin ng Jehu, the wild ones. This is not about revolutionary thing na magrevolusyon. Si Jehu yung leader nila. Hindi naman po. Jehu, when we say there's going to be an anointing of Jehu that is being made available to the churches today, it is going to be the rise of reformers. Say it with me, reformers. Hindi transformers. Reformer. Okay. So the title of our message today is The Company of Jehu. Tiningnan ko pa, paano i-pronounce yan. Jehu. Yun pala yun, Jehu. So the rising of Jehu. Who is Jehu? The 10th king of the northern kingdom. He was noted for exterminating the house of Ahab. Wow! Hallelujah! Yung evil na king, yung house niya, na kinatakutan ng marami. Tapos double portion pa yung kanya dahil ang asawa niya si Jezebel. Si Jehu ang nag-exterminate doon. Pag-aralan natin ito. 2 Kings chapter 9, isa-isahin natin. Sabi ko naman sa inyo, we will be needing more of His Word. We will be needing to fill our reservoir with word after word para po maging kalasag natin dito sa pagdating ng mga ganitong bagay. Sabi doon sa 2 Kings chapter 9, and Elisha the prophet called one of the sons of the prophets and said to him, "Get yourself ready. Take this flask of oil in your hand and go to Ramoth Gilead." Dito nag-umpisa yung kwento ni Jehu. Ang sabi dito, may inutusan, isa sa sons of the prophets. Nung araw po kasi, mayroong school of the prophets. At yung mga tawag sa mga estudyante doon, sons of the prophets. To one of the sons of the prophets, nag-utos si Elisha. At sabi niya, "Get yourself ready, take this flask of oil in your hand, and go to Ramoth Gilead. Now when you arrive at that place, look there for Jehu, the son of Jehoshaphat." Yun pala yun. Anak pala ni Jehoshaphat. Now, keep that in mind. Anyway, malapit na Father's Day. So, keep that in mind. Pag may mga importanteng kwento sa Bible, sinasabi, sino tatay niya? Ayun. Sino nanay niya? So, the son of Jehoshaphat, the son of Nimshi, and go in and make him rise up from among his associates and take him to an inner room. Then take the flask of oil and pour it on his head and say, "Thus says the Lord, I have anointed you king over Israel." Then open the door and flee and do not delay. Bakit kaya ganun yung direksyon sa kanya? Sabi, ikaw halika, son of the prophets, halika, pumunta ka doon, may meeting doon yung mga commanders, yung mga captains. Siguro IDF, nasa war room, puro captain nandoon. Nagmi-meeting sila ng panibago nilang strategies doon sa kanilang gagawin. Tapos bigla inutusan, take this flask of oil. Kasi ang totoo, yung meeting na yon, puro talaga captain ng army ang naroroon. Commander si Jehu. Isa siya doon sa mga leader doon ng kanilang army. Pour it on his head. Ito kakaiba doon sa utos sa kanya. Anoint. Sabi niya, sabihin mo, sabi ng Lord, I have anointed you king over Israel. Then, open the door and takbo, bilis. Huwag kang papahuli. Huwag kang magpapadelay. Takbo, bilis. Kakaiba naman po yung pinapagawa sa kanya. Ano po? So the young man, the servant of the prophet, went to Ramoth Gilead. Are you enjoying the story? Okay. Nakikita ninyo, no? Takbo! The young man, the servant of the prophet, went to Ramoth Gilead. And when he arrived, there were the captains of the army sitting. And he said, I have a message for you, commander. Jehu said, for which one of us? Kasi lahat sila, commander. Meeting yun nila. For which one of us? And he said, for you, commander. Sabing ganon. Then he arose and went into the room, and he poured the oil on his head and said to him, Thus says the Lord God of Israel, I have anointed you king over the people of the Lord over Israel. You shall strike down the house of Ahab, your master, that I may avenge the blood of my servants
the prophets. Doon sa gano'n na, Lord, basta po, i-extend niyo po yung buhay niya. Lord, basta po, yung tinig po niya, maririnig pa rin po namin. Masyado yata akong naging makasarili dahil parang puro yung porbetsyo ko, yung inilitahan niya ako sa Lord. Hindi ko napapag-pray yung, ano ba talagang gusto ng Lord? Pag-pray sa Kanya. And so I asked the Lord, Lord, ano po ba gusto niyo pag-pray ko sa kay Bishop Mario? So, pinag-pray ko talaga yung protection niya. Lalo na doon sa mga nagkiklip nung kanyang bibig at boses. Sabi dito, ia-anoint mo siya ng king at ire-release mo sa kanya kung ano magiging agenda ng kanyang kingdom. Sasabihin mo sa kanya kung ano ang magiging direksyon ng kanyang rulership. Verse 7. Ang ganda pa naman ito. Verse 7 pa tumapat. Completion. You shall strike down the house of Ahab your master, that I may avenge the blood of my servants, the prophets. In the last days, ikiklip ng kaaway ang mga tinig ng mga propeta. Saan po natin nakita yan? Yung huling prophet ng Old Testament, yun ang ginawa ng kaaway. Sino yung huling prophet ng Old Testament? Si John the Baptist. Tama ba? Pastora, New Testament, hindi. Old Testament, si John the Baptist. Nag-overlap na lang sa New Testament dahil nung pinresent yung bakit siya ay forerunner. Pinresent Old New Testament na. Pero siya yung huling voice in the desert crying out, repent. So, bago dumating ang Panginoon doon sa reign niya as king, as first coming ng Panginoon, dumating yung isang prophet na yon, si John the Baptist. And his mouth and his voice was clipped. How? Pinugutan ng ulo. Pugot ulo. Ito yung kanyang agenda. Ito yung kanyang direksyon. I-avenge yung blood ng mga servants niya, the prophets. Kung itutuloy po natin yung basa natin sa kwento na ito. So, Jehu rode in a chariot and went to Jezreel, for Joram was laid up there. Si Joram yung hari ng Israel noong time na yon. Nagkasakit siya, ng Judah. Magpipinsan yon, tapos dinalaw niya yung pinsan niya. Magpinsan yung hari ng Israel at saka ng Judah. Now, itong si Joram, dinalaw siya ni Ahaziah, yung king ng Judah. So, nagpunta siya doon. Nung nandun na sila, ang sabi ng Panginoon, sige, pumunta ka doon. So, Jehu rode in a chariot. Now, nung nandun na siya, a watchman stood on the tower in Jezreel. And he saw the company of Jehu as he came and said, I see a company of men. Sabi gano'n nung watchman. Nandun siya sa tower may dumarating, a company of men. And Joram said, get a horseman and send him to meet them. And let him say, is it peace? Is it peace? So, the horseman was dispatched and went to Jehu. Paglapit niya doon kay Jehu, ang sabi ni Jehu, ano kinalaman mo sa peace? Umalis ka dyan, dito ka sa likod ko. Wow. Yun talaga, basahin ninyo. Ang sagot ni Jehu, ibang klase naman tapang nito si Jehu. Horseman yan, na pinadala ng watchman ng hari, ng palasyo ng hari. Tapos biglang sasabihin niya, ano kinalaman mo sa kapayapaan? Umalis ka sa harapan ko, dito ka sa likod. Come and follow me. Yun namang horseman, sumunod naman, nandun sa likod ni Jehu. So, anda na sila. Kabayo na sila again. Nung nandun na, meron na naman pinadala na ang watchman. Ang sabi ng watchman, mayroon na naman doon na
Nagpapatuloy na naman sila, umaandar na naman sila, kanina tumigil. Pero yung pagtigil, sumama lang sa kanila yung ating horseman. Sabi na, o sige, magpadala ka uli ng horseman. Padala siya uli ng horseman. Pagdala ng pangalawang horseman, ang sabi sa kanya, ano kinalaman mo sa kapayapaan? Umalis-alis ka dyan sa harapan ko. Alam mo yung tao na ito, commander siya ng army, ang tapang niya, kilala niya yung lahat ng nakakaharap niya, at sino mang taong walang kinalaman sa peace, pinapaalis niya. Dito ka sa aking likod. Pag sinabing dito ka sa aking likuran, ibig sabihin, come follow me. Mula ngayon, hindi na sila susundin mo, ako susundin mo. Kaya di ba yun yung follow, sundan? Di ba? Kaya yung mga mabibilis minsan tayo, nakyutan lang tayo dun sa post, follow. Ayun, subscribe. Ayun, minsan, ibig sabihin, dun ka sumusunod. So, pagpatuloy natin, verse 19. Then, he sent out a second horseman who came to them and said, thus says the king, is it peace? Then Jehu answered, what have you to do with peace? Turn around and follow me. Ayun sinabi na naman niya yun Turn around and follow me. Nung minsan nag-aaway si Tobtob at si Jedboy. Nabidyohan sila nung nanay nila, pinadala sa akin. Sabi ko, bakit ba nag-aaway? Ano ba kinakagalit nung bunso dun sa panganay? Kasi it's the other way around. Pinapagalitan nung bunso yung panganay. At sigaw siya ng sigaw at the top of his voice. Sabi ko, bakit ba? Ano ba kinakagalit ni Tobtob kay Jedboy? Sabi, eto po, pinarinig sa akin, binidyo uli, pagparinig. You don't give my socks. Sabi, yun daw medyas niya, ayaw ibigay sa kanya. I will follow you. I will follow you. Sabi ko, o di dapat susunod siya. Kasi sabi niya, I will follow you. Hindi po follow, hinampas yung kuya niya. Sabay hampas yung kuya niya. Alam niyo, di naman tayo mga bata, alam naman natin kung ano ibig sabihin dito. Alam natin kung ano ibig sabihin dito ni Jehu. Alam natin kung anong klaseng authority meron siya. Even with the horsemen of the army of his army? Hindi niya yun army. Army yun nung kasasabi lang na itatopple down mo. Ang galing ng authority niya. So he answered, what peace? As long as the harlotries of your mother Jezebel and her witchcraft are so many. Then Joram turned around and fled and said to Ahaziah, treachery! Ahaziah! Treachery! Sabing ganon, takbo! Tapos sumisigaw siya, treachery! Now Jehu drew his bow with full strength and shot Joram between his arms, and the arrow came out at his heart, and he sank down in his chariot. Ikalawang gusto kong ipunto dito sa Jehu, kay Jehu. Si Jehu pala, antindi. Sharpshooter. Antindi. Sinamahan ko nung isang araw, isang beses si Sister Maricel. Kasi hihilo daw siya, ganun. Sabi ko, halika, dinala ko sa laboratory pa blood chem ka. Pag blood chem. Ma'am, doon po kayo maghihintay. Dito lang po si patient. Okay. Ang tagal na. Sinilip ko. Pagsilip ko. Kaya hindi ko sinasabi ko anong laboratory. Kasi pagsilip ko, ang daming plaster. Napilitan ako, itulak yung pinto. Excuse me, miss. Ano ba nangyari sa aking kasama at puro plaster na? Ma'am, kasi po, di pa makitaan na ugat, no. Please stop what you are doing. Punta ako doon sa opisina ng head. Sabi ko, pwede ba akong mag-request? Pwede mo ba akong bigyan ng sharpshooter? Sabi ko, tagadtad na ng plaster yung pasyente ko. Awang-awa ako kay Sister Maricel. Pagkatapos, sabi niya, akala ko po talagang ganun, marami. Kaya di siya umaangal.
Hello, minsan, pag hindi natin alam, di talaga tayo aangal. Pag alam natin, aangal tayo eh. Babalikwas tayo eh. Alam mo ito si Jehu, alam niya yung trade niya, alam niya yung task niya. At pinaghandaan niya yung palagay ko kasi bakit? Biro mo, he drew his bow with full strength, kuha siya siguro, boom, ayun. Target, in between the shoulder blades, labas sa puso. Wow. The arrow came out at his heart and he sank down in his chariot. Wow, sharpshooter. Hindi siya natagantad ng maraming plaster. Then Jehu said to Bidkar, his captain, pick him up and throw him into the tract of the field of Naboth, the Jezreelite. Kaya sabi ko sa inyo, company of Jehu, ang kasama niya captain din. In the last days, ang i-raise up ng Lord a company of captains, a company of officials, a company of officers with merits and badge. Kasi bakit? Naka-earn ka na ng linya sa balikat mo. Tandaan natin to, kada linya, isang napagtapusan mo na war. Isang napagtagumpayan mo na war. Hallelujah! Sabi dito, pick him up and throw him into the tract of the field of Naboth, the Jezreelite. Meron pang eksaktong pagtatapunan noong kanyang katawan. Ang sabi, doon mo dalin, ihagis mo doon sa field of Naboth, the Jezreelite. For remember, eto reason, when you and I were riding together behind Ahab his father, that the Lord laid this burden upon him. Mga kapatid, yung kaalaman natin doon sa anong sinabi ng Lord, ano yung linya na pinag-iwanan ng Lord, napakahalaga po. Kasi bakit? Sa last days, magiging rampant yung deception. At baka maka-oo tayo doon sa hindi naman dapat, tayo po ang kawawa. So dito si Jehu, alam na alam niya kuti yung saan dapat itapon yun. Kailangan may mangyari doon sa field of Naboth. Alam natin istorya ni Naboth, di ba? Yung vineyard niya. Alam natin yung kwento tungkol doon, hindi ba? Sabi ko nga sa Lord, napakabuti po ninyo kasi walang detalye na sinulat sa Bible na walang kinalaman doon sa susunod niyang gagawin. Na-bless po kami ng Lord na marating namin itong eksaktong lugar na to. At itong eksaktong lugar na ito kung saan itinapon itong unang casualty na ito, doon sa gera na ito. Doon itinapon. Naku, kapatid, ito po yung itinuro sa amin ng aming guide doon. Yung lugar na yon, yung lugar na pinag-eensayuhan ng mga warriors nung time na yon. Sa bandang baba, the whole stretch, yun na yung Megiddo, kung saan mangyayari yung Armageddon. Kaya kailangang ipahiya yung spirit na yon at dun itapon. Kasi in the last days, mayroong ipipick up doon na truth. Mayroong dadamputin doon na katotohanan in the last days. Dahil yung end nung lahat ng kakalaban sa Israel, doon ipaparada. Okay, magpatuloy po tayo, verse 26. Surely I saw yesterday the blood of Naboth and the blood of his son, says the Lord, and I will repay you in this plot. Ayun ang sabi. Now therefore take and throw him on the plot of ground according to the word of the Lord. I will repay you in this plot, says the Lord. Now therefore, take and throw him on the plot of ground according to the word of the Lord. Simple lang yan na nainggit doon sa vineyard na katabi, gusto niya makamkam. Ayaw ibenta sa kanya, nakialam si Jezebel. Pagkatapos nung makialam kay Jezebel, kukunin ko yung vineyard na yan ni Naboth. Ang ginawa niya, pinapatay si Naboth. We all know the story.
pero hindi natutulog ang Lord. Doon mismo sa paghahagisa ng umpisa ng gera na ito, doon inihagis. Doon na settle yung ginawa na yon na karumal-dumal. 2 Kings chapter 9, 30-31. Now when Jehu had come to Jezreel, Jezebel heard of it, and she put paint on her eyes and adorned her head. May crush siguro siya kay Jehu. Narinig lang niya na magbibisita doon si Jehu, bigla, teka lang, nag-eyeliner, pagkatapos siguro nagsuklay ng buhok at naglagay ng, uy, may paineta pa siya, uy, may suklay pa man din, uy. Alam mo yun? Bigla-biglang, ako, nagpaganda pa siya. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Hindi niya alam, she's actually preparing for her burial. Sabi dito, Jezebel heard of it and adorned her head and looked through a window. Sumili pa siya doon sa bintana. She said, "Is it peace, Zimri, murderer of your master? Is it peace?" Pangatlo na siya na nagtanong. Pero this time, hindi sinabihan ni Jehu na, ano kinalaman mo sa peace? Turn around, get behind me and follow me. Hindi niya sinabi yon. Pero si Jehu, yung mag-exterminate doon sa house ni Ahab, ito yung ginawa ni Jehu. He looked up at the window and said, "Who is on my side?" Who? Sabing ganon. Sino dyan ang tumitindig? Kasama ko. Who is on my side? Sa Tagalog, sino kakampi ko? Sabing ganon ni Jehu. So, 2 or 3 eunuchs looked out at him. Then he said, "Throw her down. Throw her down." So they threw her down on the wall and on the horses, and they trampled her underfoot. Ito yung history ni Jezebel. Namamatay pala naman si Jezebel doon sa story eh. So dahil ito yung original na story, hindi kinakailangang hindi church mo yung pinagbisitahan ni Jezebel para ito ay pag-aralan natin at alamin. Tama po ba? Kasi naikwento ko sa inyo na mayroong ibang church na binisita nitong Jezebel spirit na ito. Hindi kinakailangang tayo yung merong ganong spirit bago natin pag-aralan ito. Pero to, sabi niya, sino ang titindig para sa akin? Hindi siya naghahamon ng dibisyon. Naghamon siya ng korporasyon. Hindi siya naghamon ng paghiwa-hiwalay. Naghamon siya ng unity. Kailangan yung titindig para sa akin, ipakita mo na hindi ka katindig nung nariyan. Itulak mo yung mali. We need to have a strong stand where the Bible is clear. Hindi tayo pa pwedeng, sige, okay lang. Sige, oo na. Hindi tayo pa pwedeng ganun in the last days. Katulad ngayon, nung isang araw lamang, biglang mayroong lumabas, nag-aaral ako, biglang mayroong nag-pop out sa aking computer. Kaka-ano lang, kaka-avira ko lang, kaka-scan ko pa lamang. Avira kasi yung antivirus ng aking laptop. Kakascan ko lang. Biglang meron lumabas. Yung lumabas, nag-o-offer siya ng ganun din, na sabi niya, do you know that your laptop is prone to malwareization? Ganun niya. Tapos sabi ko, naririnig-rinig ko yung boses ni Pastor. Sabi ni Pastor, pag may mga pop-outs na ganyan, huwag mong pipindutin. Sabi gano'n. So sabi ko, huwag pindot. Di ko pinindot. Tapos mamaya-maya, ayaw maalis. Nakaharang na siya. Sabi ko, huwag pindot. Ginawa ko, pinatay ko na lang yung laptop ko. Pagbuhay ko, wala na siya. Magpapaturo na lang ako kay Robbie mamaya. Paano gagawin susunod? Pero alam niyo mga kapatid, kung yun nga laptop mo, inaay ng mga ganun. Buhay mo ba kaya?
Kung ngayon laptop ko, pinaghahandaan ng ganun. Sa totoong buhay, yung paliwanag sa akin ni Pastor, mag-iingat ka dyan sa mga ganyan, mag-o-offer na solusyon. Pero sa kanila nang galing yung problema. Siyang tunay. Pinag-aaralan pa naman din namin ngayon doon sa militia yung mga inventions ng Israel ngayon para sa kanilang arsenal. Ang titindi, ang huhusay, ang gagaling. Nagbebenta sila. Sabi ko, yung hindi open sa public, yun ang mas matindi. Tama? Nabasa na natin Iron Dome, nabasa na natin David's Sling, nabasa na natin Merkava. Ang dami na natin nabasa. Pero merong mas matindi ron. Yung not for sale. Yung not for sale, yun yung sinigawan ni Jehu. Meron ba dyan not for sale? May tatlo, sumilip. Sabi, itulak nyo nga yan, please. Paki-push, please. Pinush naman. Tinulak naman. So they threw her down. Yun lang naman ang kailangan, ma-identify. Kaisa ba kita? Kaisa ba kita? And when he had gone in, he ate and drank. Ang tindi naman to si Jehu. Kakapatulak mo pa lang, nag-splatter yung gruesome. Tapos pagpasok niya doon, kain siya. Nakiinom siya kaagad doon. Then he said, "Go now see to this accursed woman and bury her, for she was a king's daughter." Meron pa naman palang life plan. Sige, punta mo na. Ito yung plan niya eh. I-claim nyo na. At may king's burial ng king's burial ng king's daughter ang gagawin nyo dyan. Sige, meron tayong mga trumpeters. Ganon? Sabi ni Jehu, "Go now, see to this accursed woman, and bury her, for she was a king's daughter." So they went to bury her, but they found no more of her. Naiwan na lang yung skull, and the feet, and the palms of her hands. Yun na lang ang natira. Sabi ko, iniwan ng mutilators of the flesh, yung kanyang skull, iniwan. Pati skull niya, ni-reject ng dogs. Pati yung kanyang kamay at yung kanyang paa, ni-reject ng dogs. Hindi ba, ba't namili pa yung dogs? Naisip ko lang naman. Okay. Therefore, they came back and told him, and he said, "This is the word of the Lord, which he spoke by his servant Elijah the Tishbite, saying, On the plot of ground at Jezreel, dogs shall eat the flesh of Jezebel." Kung ang company of Jehu ay nagra-rise up na ngayon, ito ang isang kakanyahan ng mga captains na ito, ng mga warriors na ito. Marunong nilang panghawakan ang mga sinabi ng propeta. Marunong silang mag-honor ng sinabi ng mga propeta. Kahit na doon sa pinaka-imposibleng pagkakataon, nandoon ang kamay ng Lord. Ang daming pinapagawa sa atin ng Lord na parang iisipin mo, hirap naman. Sa main ngayon, ang thrust talaga, evangelism. Ngayong first 3 weeks ng June, mag-evangelism sa mga bata, kasunod sa kabataan, kasunod sa mga matatanda. Na-amaze lang ako kasi alam ko nag-raise up na ang Lord para doon, yung mga mag-e-evangelize. Pero gano'n natin kaalam ang salita ng Diyos para mapanghawakan natin na kapag tayo ay sinend out ng Lord doon. Kapag sinend out tayo ng Lord doon, magagawa natin yung ating trabaho ng mainam. Nakakatawa nung isang araw, na sa Shalom Initiative kami. Blessed na blessed ako doon kasi
ultimong temple keeper, ultimong yung mga bata, ultimong nakakapag-lead na sila ng Shalom Initiative. Kayang-kaya na nila na mag-lead sa prayer for Jerusalem. Isang araw, nakakatuwa yung isang leader namin. Talagang well-versed siya. Lahat ng prayer points niya, mayroong verse to claim. Wow, ang tindi. Eto na ngayon, kine-claim niya yung government ng Israel na doon yung magfo-flow doon, yung fivefold ministries. Sabi ko, hindi naman ng nito, ng prayer point dito. Magfo-flow doon sa government ng Israel yung fivefold ministries. Nung pinapakinggan na, nagpe-pray na kami, tawa ako ng tawa. Kasi napalitan na yung fivefold ministries. Ang sabi niya, mga ebanghelista, mga teacher, mga pastor, at mga propeta, at mga disipulo. Sabi ko, ayos ka, pinalitan mo na yung fivefold. Wala nang apostles, disciples na. Tawa na kami ng tawanan. Yun naman katuwaan na lang, Pero kung gagawin nating seryoso ang laban, dapat alam natin yung Word of God. Dapat alam natin kasi sword natin iyon. Sword natin iyon. Katulad ng isang pamangkin ko, napakayabang pa man din, may memory verse ako. Ano memory verse mo? Do unto others what you can do today. Diba? Nakakatawa lang minsan. Pero, nandito na tayo sa sitwasyon na medyo kakaiba na Kakaiba na. Biro mo yung nanay nung minsan, meron siyang anak, ang pangalan ng anak niya si Bill. Ngayon, yung nanay, nakalimutan na yata niya. Nakaganyan siya. Pinapakita siya, naka-video. Ang sabi niya, Bill, ikaw ba yan? Hindi kita nakilala, ang laki mo na. Nakakagulat naman, ang laki mo na. Ngayon, si Bill, nandun sa harap niya, Mami, ako po ito. Ay, hindi ikaw, ito Bill ng Meralco pala, tinitingnan. Happy Mother's Day po sa mga nanay. Therefore, tumawa na kayo. Sige na. Therefore, they came back and told him, and he said, This is the word of the Lord which he spoke by his servant Elijah the Tishbite, saying, On the plot of ground at Jezreel, dogs shall eat the flesh of Jezebel. Takot na takot ang tao doon sa Jezebel, samantalang sinabi ng Lord kung ano end niya. Kailangan lang kilala mo yung mga kakampi mo. Meron ba akong katindig dyan? Meron ba dyan na not for sale? Yung not for sale. Yun. So that is Jehu. Sa kakaaral ko, may nakita ko, difference between Elijah and a Jehu. So, kinlik ko, ito yung nakita ko dun. Elijah was bold, but he was afraid of Jezebel. Yun daw yun. We are going to see a wave of Jehus who will be able to confront systems of sins. We are going to see a company of Jehus na in-enable na siya ng Lord to confront yung systems ng kasalanan. Paano pumapasok, paano nagdi-disguise, paano naninirahan, paano nag-uugat, paano nakakalipad, etc., etc. All the systems of sins, this Jehu and this company of Jehu's company of warriors, na-identify nila yon. Elisha and Elijah played important roles in the politics of the church, in the politics of the kingdoms nung time na yon. This season, we are going to see a wave of deliverance because the rising of Jehus today will not go side-by-side politics, but instead, they will arise and go against it. We are going to see a wave of deliverance from this spirit of Jezebel. A wave of ministers who are not going to do politics anymore. Nangyayari po ba yan? Alam naman natin yun. Mayroong mga nagkakaganon.
Hindi tayo para doon sa palakihan ng churches. Ang totoo, kaya tayo may global missions. Kasi alam natin na ang parish na tinatawag ng Lord, alam natin na ang harvest field na tinatawag, hindi lang naman po Pilipinas o yung Tagalog ang salita. At pag sinabing parish, hindi lang naman po yan yung may pangalang Jugs Go. Hindi po. Nag-uusap kami mag-asawa nung sabi namin, bakit naman natin ipagkakait yung maministeran natin yung mga yun dahil lang hindi nila dadalhin yung Jugs Go? Hindi naman yun yung sinabi ng Lord, go build churches everywhere. Go build Jugs Go everywhere. Put up churches, put up Jugs Go everywhere. Hindi yun ang mandato ng Lord. Ang mandato ng Lord, ano? Ano Great Commission ng Lord? Kita nyo na, of all nations, kita nyo na. Kaya nung time na yon, sabi namin, Lord, kayo po magpo-provide ng panggastos. Kasi layo po niya, mag-aeroplano pa. Minsan, visa lang, meron pang, ang dami pang kailangan sikasuhin. Meron mga places na pinapapuntahan ng Lord. Ang layo, kailangan patas ang mahal ng visa. Sa Dubai ang mahal. Nung nagpunta kami nila, Pastora Joan, nung nagpunta kami sa Cambodia, ang dami naming sinuotan. Kasi bakit legalities-wise, talagang kailangan namin gawin yun. Pero no to politics tayo. No to politics tayo. Yung lahat ng legal gagawin natin. Pero dahil pinapapuntahan ng Lord sa atin at mag-harvest tayo doon ng souls, kahit hindi kayo maging Jugs Go. Okay lang. Basta't kasama kita. Anong kanta yun? Ewan ko nga eh. Alam niyo mga kapatid, ba't natin pagkakait yung salvation eh? Lord nga nagbayad nun. Tayo nga, libre natin yun natanggap eh. Hindi ba? Ngayon, kung i-bless tayo ng Lord at marami tayong pera, nakakapunta tayo kung saan-saan para ng good news, mag-preach ng good news, edi salamat po Lord. Yes. Ang laking bagay ng QC sa Maine. Ay, nung time na ang hirap-hirap namin kumilos kasi slack. Nag-meeting sila. Pwede ba sabihin yun? Nag-meeting sila. At sabi nila, yun yung pinakamaiksi nilang meeting sa history ng QC. Ang iksi-iksi ng meeting, tulungan natin ang Maine. Kaya nakakilos ang Maine. Kung hindi, naku, nagpo-provide naman ang Lord. Hindi naman pampayabang yun. Nagpo-provide ang Lord even from within us. The Lord is blessing us. Kasi bakit? Alam ng Lord, hindi tayo nagiging selfish doon sa ating pupuntahan. Hindi lang tayo pamparami na Jugs Go. Kaya nagsimula yung Jugs Go. Meron ba naman dalawang badingerzi na nag-aaway doon sa tapat ng church? Kaya ko ito minimension, ang lakas ng loob ko kasi even them, nakaka-identify sila nung demarcation line ng common at saka holy. Sabi ba naman, away silang dalawa. Nandun ako sa kabila ng window, naririnig ko sila. Napasilip ako nung marinig ko to. Hindi ka na nahiya. Andito pa naman tayo sa tapat ng Jugs Go. Napasilip ako, yes, Lord! Sikat ka po, Lord! May demarcation line of the common and the holy. Wow! Hallelujah! Tuwang-tuwa po ako nung time na yun. Di ka na nahiya, dito ka pa naman sa tapat ng Jugs Go! There's going to be a wave of raw people, but anointed. When we say raw people, parang raw ka pa, raw material, unpolished, without varnish, without finishing. Wala pa. Raw. Alam mo yun? Kahapon, nagturo ako sa isang training ng mga teachers. Sabi ko, tinetrain kayo as teachers kasi ngayon ang evangelist teachers. Oh, totoo po yun. Multitudes nga ang word sa atin ng Lord eh. Tapos, sabi ko, you are the evangelists of today. Nagsuswap na yung anointing ng teacher at evangelist. Napapatagal ako.
So, God is going to put His hands on relationships. Ilalagay ng Lord yung kanyang kamay doon. He's going to change your circles so you can change your levels. Hiniram ko lang yan. Kanino mo yan hiniram? Kay Pastor Obet. So you see, even yung mga messages noong araw, sabi ni Pastor Obet, you need to change your circles. If you want a change in your level, kung mula nung bago kang born again, nandyan ka sa level na ganyan, tagatanggap, dapat ngayon ikaw na tagabigay. Ikaw tagatanggap ng payo dahil lagi problematic. Ngayon, ikaw na ang tagapayo. Wow! Hallelujah! Si Hananiah, si Mishael, si Azariah, they engineered bridges in Babylonian infrastructures. They did mighty exploits. It has been written. They did it. Is that doable? Time natin ngayon? Yes. Magtatlo-tatlo kayo mamaya. Magtatlo-tatlo kayo mamaya. Groups of threes. Tapos mag-assign ka na. Sino si Mishael? Sino si Hananiah? Sino si Azariah? Magtatlo-tatlo kayo. Pangalanan mo yung sarili mo. Tayong tatlo. Magpapanalangin tayo. We will do mighty exploits. Ganun lang yun, Pastora. They existed because they were named. Kung wala silang pangalan, hindi sila nag-exist sa Bible. Ngayon, tawagin mo sarili mo na ikaw ay isang Hananiah. Tawagin mo sarili mo, ikaw ay isang Mishael. Hindi mo pagpapalit sa, ang sarap nun, fasting ka pa. 6:01 na, pwede na. At tatawa ko doon sa iba, 12:01, naghihintay ating gabi. Bakit? Tapos na po fasting. Ang kulit mo. Ang galing mo naman, 12:01 daw, tapos na fasting. Alam mo yun? Sabi ko, anong chapter at anong verse pinagkuhanan yun yan? Pero salamat sa Lord, nag-aaral na silang mag-fasting, ano? Pero tuturuan naman natin na tamang pagpa-fasting. 12:01, tapos na daw fasting kasi ibang date na. Mas hindi yung isa. Hebrew calendar pala siya. Kaya 6:00 pa lang. 6:01. Hebrew calendar ka dyan, ha? Ayos din eh. We will advance His kingdom. And the kingdom will advance us. Hindi pa pwedeng hindi mag-go hand in hand ito. If we will advance the kingdom will advance us. If we will overcome. Pero sa ngayon, ito lang muna pag-aaralan natin. Yung spirit ni Jezebel. Madali yung kay Noah kasi sasakay ka lang sa arko. Pero yung pagdating dito sa days of Elijah, may Jezebel eh. Pero, sunod natin pag-aralan. Next time na yon hahaba tayo. Pag ni-restore na ng Lord yung tabernacle of David. Kasi in restoring the tabernacle of David, ang daming ihahambalang sa atin. Ang daming ihahambalang sa atin. So, dito lang tayo sa ngayon. God is going to accelerate growth in the kingdom. And we have to be ready for it. Kung slowpot tayo, di tayo pwede ma-accelerate. He's going to accelerate growth. He's going to accelerate us. Alam niyo po, nung araw parang ito, magpa-partner sila, magbimisyon doon. Nung araw yun. Ngayon, hindi. Meron tayong actual na mga support group na nire-raise up. At yung support group na yun, akala nung una, alalaboy lang, Batanes, sama kami lahat. Willing silang gumastos, ha? Ang mahal ng eroplano, ang mahal ng mura lang doon, hotel, tsaka pagkain. O di sabi, may pupunta, ganon. Akala mo, ganon lang. Hindi. You will be trained going there. Una, halika, pag-aralan natin, ano mga ibatan. Halika, pag-aralan natin geography nila. Halika, pag-aralan natin anong klase silang tao para pagdating mo doon, hindi ka makakasira. Biro mo, pagbaba mo pa lang ng eroplano o meron na mga bata doon na kaganyan. Namamalimos po, hindi nga eh. Kung hindi natin pinag-aralan yun, naku, naka-offend pa tayo. Kaya yun nakaganon. Kasi ganon nila pinreserve
yung kultura ng pag-honor, kahit di nila kilala, bumaba sa eroplano, ganyan, magbe-bless sila. Yes. Yes. Nakaka-bless lang kasi, alam nyo, yung support group, kahit sila, isang ministry na sila'y maihanda roon. Nagko-conduct na tayo ng bridges para doon sa mga support groups. Bakit? Kailangan natin. Kailangan natin. Ina-accelerate ng Lord yung growth sa kingdom. Ngayon, kung meron pa tayong make or break, naku, di tayo handa. This should get us to be kingdom-oriented and kingdom-oriented and eternity-oriented. Alam niyo mga kapatid, kung hindi tayo kingdom-oriented, baka lahat na lang gusto natin may pangalan natin, may tatak natin. Ayan yung nangyari sa China. Gusto nila yun, lahat merong made in China. Ang dali tuloy silang ma-identify ngayon. Tama? Sabi, sa Israel, binoboykot yung kanilang mga meron silang mga placards, divest. Eto ngayon, China, sabi na. Yung man lang pwede natin gawin, i-boycott natin yung made in China. Tapos sabi nung kausap ko, alin ba ang hindi? Alin ba dito ang hindi made in China? Sabi niya gano'n. Tapos natawa rin ako eh. Sabi ko, tama yung sinasabi ni Pastor Obet, ang sabi daw sa Bible, ano yun? Lahat ginawa Pero alam niyo mga kapatid, dapat eternity-oriented tayo. Where there is eternal value into this gawain, you go for it. Be a part of it. Huwag tayong maging petiks. Huwag tayong maging palumagay. Huwag tayong walang alam. Tuwan-tuwa ako nung binalita sa akin na Mother's Day, kayong lahat nag-aabang. Kasi ang report sa akin nung debriefing noong mga nag-mission exposure trip dito, ang tataas po ng kanilang mga pader. Meron po mga gwardiya yung kanilang mga gates. Nakakailang po na kumatok. Nakaka-intimidate pong magsabi ng, may bibigay po kami, pwede po kayo makausap. Nai-intimidate daw sila. Ano natutunan ninyo? Nagtanong daw sila sa Lord eh. So ginawa nila, binukas ang church. Hindi namin kayo mapasok dyan. Kayo pumasok dito. O namimigay daw. O halika, meron free na, ano ba yung pinamerienda nila? Hallelujah! Gagawin natin yun. Sa main, may pasine. O di, unang sine, pang senior citizen. Ang ganda pa naman ng title ng film. O sige, ayaw nyo puntahan namin kayo pag kumakatok. Natutulog! O sige po, sweet dreams. Sweet dreams. Don't dream of bed bugs tonight. Alam mo yun? Sabi, natutulog. Pak. Sige, ayaw mo. O ngayon, halika. Dito tayo magmi-minister. Pasok na lang kayo sa church. Init na init sila sa bahay nila. Dito, may aircon. Manunood pa sila. Libre, may popcorn pa. Salamat doon sa mga nag-mission exposure trip. May natutunan kami. Buti na lang na-intimidate sila doon sa high walls. Maging kingdom-oriented tayo. Eternity-oriented people na namumuhay sa pagkakataon na ito. Mga kapatid, dito na po ako magtatapos. Alam po ninyo, maraming pagkakataon na tayo tinitingnan ng Lord. Tinitingnan ng Lord. Paano mo tingnan sarili mo? Paano mo tingnan sarili mo? Ano tingin mo sa sarili mo? Ay, hindi po ako well-versed. Ay, wala po akong hindi po ako marunong sa ganyan. Basta sasama lang po ako. You are extremely unique. Do you know that? Over 7 billion people na nandito sa mundo, wala kang katulad. Not a single person is like you. Nagulat ako nung NPG.
Pagtingin ko doon sa baba, napamulagat ako, meron babae doon sa baba, kamukha ko. Opo. Tapos ako, kamukha ko siya. Tapos kaya lang, may pagkakaiba pa rin, pero alam ko kamukha ko siya. May pinagturuan pa ako, tingnan mo yun, sino kamukha? Ay, ikaw po, kamukha mo po. Pero magkaiba kami ng fingerprint for sure. Unique ka. Kaya yung ipapagawa sa iyo ng Lord, truly unique. You have a unique anointing and you have a unique part in the last days. Tanungin natin uli ang Lord, Lord, ba't po kami yung nandito? Iharap pa naman kami sa pinakamahirap. Even our friends will betray us. Kahit nga po kayo, you have been denied by your friend, your closest friend, 3 times. But because of the uniqueness na nilagay ng Lord sa iyo, kapatid, mayroon kang gagawin in the last days. Yield yourself anew and afresh to the Word. Be filled with power and purpose. Be filled with His Word. Be filled with, ano ang purpose ng Lord sa Word? Bakit binigay? And be determined na magpapagamit ka sa Lord in the last days. No ifs, no buts. Kwento. Nakaburol na nga si Pastor Elias, si kaso lang, nailatag na yung retreat ng school eh. Pinresinta sa akin nung Tarpam, pastors. Pastora, paano po ito? Sa amin po ito binilin. Di gawin natin. Sige. Gulat na gulat ako nung sinabi ni Pastora Sheila. Kasama po ako. Kasama po ako. Sabi ko nga sa kaaway na Diablo, beat that. Masakit lang ang bangs mo, ma-absent ka na. Sa totoo lang, ganun ang kaaway na Diablo. Kaya magpakilala tayo sa Kanya. Magpa-ID tayo sa Kanya. Bakit? Hindi niya kaya yung nilagay ng Lord na uniqueness sa atin. Tama? Unique ka. Meron kang kakayanan. Hindi niya matatapatan. We need to live to hear Him say, well done, good and faithful. Well done, good and faithful servant. Kaya pala yun yung tawag, adeste fideles. Come, all you faithful. These are the decisive days. Decisive days ito ngayon for destiny. Of destiny. God is calling each of us to arise and take our stand for righteousness. Titindig tayo. We are to be strong. We are to show ourselves that our hands have been trained for war and our fingers to battle. Never forget we are fighting from victory. Not for victory, but from victory. Galing na sa tagumpay, yung ating tagumpay. Christ has won the victory. We just move into what has been made available to us. Nag-provide na ang Lord sa atin ng victory. Yung ating tinitindigan ngayon, yun yung ceiling nung nauna sa atin. Pero tayo rin, yung ating mga tinetrain ngayon, yung ating ceiling, floor nila, there's no telling how far they could go. Why? Because of the uniqueness that is in all of us and the heart that will beat as one. Mahihirapan na yung mga Ahabs at Jezebels. Bakit? Pag may tumindig, sino para dito? Marami na. Pag forward pa lang nila, matutulak na yung Jezebel. Amen. Now is the time for the troops of the Lord to volunteer willingly. Hindi na magpapaskill na wanted, Sunday school teachers, wanted, ganon. Hindi na tayo magpapaskill na ganon, napapangal yung nag-a-advertise. Tayo na mismo mag-volunteer. Tumingin ka, saan ba yung pangangailangan ng church? Uy, kailangan daw ng mag-aabot ng ganon. Ay, kailangan daw ng ano. Natutuwa ako sa mami ni Pastor Sharam na kwento kasi sabi ko, kwentuhan niyo naman ako yung ginawa ninyo no Mother's Day. Sabi niya, namimigay kami, nag-aayaya kami, naghihila kami ng tao para pumasok eh. O tapos po, anong nangyari? Wala na akong alam eh, kasi nandun ako.
Tapos nung pinapakita nila, tsaka ako na lang nalaman, ganun pala yung ginawa sa loob. Kahit ano maging bahagi mo, kapatid, mabe-bless ka rin. Mag-volunteer ka. Halimbawa, mayroong Shabbat nights dito. Halimbawa, mayroong worship nights dito. Kahit hindi ka taga-tugtog o hindi ka taga-awit, magpapasalamat pa sa'yo si Pastor B-Boy. Pero, kapatid, kidding aside, mag-volunteer po tayo. Nag-volunteer po tayo. Kasi bakit? Ito na yung panahon, wala nang bench warmer. Amen? Wala nang bench warmer. Kailangan kingdom-oriented tayo. Yung isip natin, yung puso natin. Kailangan eternity-oriented tayo. Pag wala namang kinalaman sa eternity, forget about it. Forget about it. Abba, Father, we lay down our lives before you today. Kung papaanong merong Hananiah, Mishael at Azariah, even Daniel, doing mighty exploits in their days, Lord, we are volunteering today. We volunteer, O Abba Father, para po, Panginoon, doon sa pagkakataon na yun, mag-a-advance po kami as we advance your kingdom. Salamat po, Lord God, doon sa kasiguruhan na lahat ng nag-lend sa inyo, nag-lend ng time, nag-lend ng talento, nag-lend ng kakayahan, kapasidad, Lord, may reward po sila. At hindi lamang po dahil sa reward, Lord God, kami ay magbo-volunteer dahil po mahal namin kayo. Lord, sa maraming pagkakataon po na ang aking kapatid naghihintay matap, naghihintay ng pangungusap mula sa inyo, kung saan mo siya tatawagin, saan mo siya ibabato. Lord, would you speak to my brother? Would you speak po to my sister? He is listening right now. She is listening. Naririnig po nila ang tinig mo. Aba, Father, tulungan ninyo po nilang maunawaan saan po nila pwede i-volunteer ang kanilang talento, ang kanilang sarili, ang kanilang time. Let the company of Jehu arise in this congregation. Rough words may come out of the mouth of a Jehu, but the purest heart, as hard as steel, will splice the enemy into pieces. Aba, Father, salamat po. Dahil sa sandaling ito, nalalaman ko pong mayroon po kayong kinakausap. You are forming your army of Jehu in this place. Kapatid, kung alam mo tinawag ka doon to become part of the army, the company of Jehu, rise, rise. Be identified. Thank you. Sige po. Meron pa po ba? Sige po. Baka po meron pa. Alam mo, Lord, volunteer po ako doon. Kahit ano po yung iutos nyo sa akin doon, maliit o malaki, kahit walang pangalan, kahit taga-abot ng gulaman. Lord, ito na yung time. Ito na yung time. Sisigaw si Jehu mula doon sa baba, looking up at all of you. Tara na, sasama ka ba? Tara, let's. Declaring your goodness and your faithfulness and your mercy, O Lord God, to abide by all these souls standing up in this congregation. I pray and I declare, O Lord God, the purest heart and the strongest heart, the humblest heart and the most knowledgeable heart. They will know, they will have understanding of time. And yes, they will know what to do.
Pwede ba taas mo po yung kamay mo? Declaring these hands will do the works of a Jehu. Pwede bang ilagay mo po sa tenga mo yung kamay mo? Declaring these ears ready to hear, ready to receive instructions from the Lord. For the captain of the host is Yeshua. Pwede po bang ilagay mo sa puso mo yung kamay mo? The uniqueness of the heart of this person, O Lord God. Kayo lang po nakakaalam. But this time, even before I leave this pulpit, I pray and I declare, ano man po yung ipinapadil nila sa inyo na nagiging kasangkapan ng kaaway na dyablo para hindi sila makapag-volunteer, para hindi sila maging kasangkapan ninyo sa huling araw. Lord, deal with it. Deal with it. Yung nahihirapan siyang i-give up, Lord, deal with it. Lord, yung nahihirapan siya natanggalin, deal with it. Even, Lord, yung mga pag-aalala, even, Lord, yung life's worries, troubles, Lord, deal with it. Even yung mga personal na pangangailangan, Lord, deal with it. Even yung mga iniisip nilang handicap sa kanilang buhay, Lord, deal with it. Lord, they are unique. They are unique. Meron silang kapasidad na kung ano yung wala. Kapag sila'y nag-ask, yung wala, dumarating. I stand in the gap right now as a Jehu, saying no to the devil, saying, shame on you, devil. Glory to the King of Kings. Lord, sa inyo po kami yumuyukod. Sa inyo po kami nagpapasakop. At sa pangalan ni Jesus, kakasangkapanin niyo po at gagamitin niyo po ang bawat isa. Thank you po, Abba Father. Kinocommit ko po sa inyo yung army ninyo. An army of Jehus. Thank you po, Lord. In Yeshua's name. Amen. Amen.